Sinimula na rin ang paggawa sa Kalayaan at BGC Station ng Metro Manila Subway habang patuloy namang nagkakaporma na ang Shaw Boulevard Station na ininspeksyon ng Pangulo kanina. Pagmamalaki ng Pangulo, pinabilis pa ang paggawa kumpara sa original na schedule. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kumbaga sa tren, approaching na ang isa sa mga posibleng magpagaan ng kalbaryong trapiko sa Metro Manila. Ang Metro Manila Subway Station na unti-unti nang nagkakaporma. Heto nga't ongoing na ang construction sa Shaw Boulevard Station sa Pasig na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. Ito yung tatawaging Shaw Boulevard Station ng Metro Manila Subway Project. Konektado ito sa Ortigas Avenue at Kalayaan Avenue Station. Ang segment na ito may habang humigit kumulang 4 na kilometro. October 2022 nang simulan ang segment na ito at inaasahang matatapos sa 4th quarter ng taong 2031. Sa Kalayaan Station naman, at sa BGC Station sa Taguig, pinangunahan ng Pangulo ang groundbreaking. Bahagi niya ng pagbaon ng time capsule na tanda ng opisyal na pagsisimula ng konstruksyon. The progress is proceeding and the work is proceeding and we are very much on schedule. In fact, we are from the original timetable, we have accelerated the process and we are moving even more quickly than that. Hindi tulad ng ibang linya ng tren, ang 33-kilometer subway na dadaan sa ilalim ng lupa mula Valenzuela hanggang Bikutan, hindi dodoble sa ruta ng mga pangunahing kalsada. Kaya dagdag option ito sa mga commuter tulad sa dadaan ng BGC na limitado pa ang commute. The 3 stations in BGC are projected to serve no less than 200,000 passengers per day in its opening year. This means workers arriving on time, students getting home earlier, and our citizens regaining hours that we once lost to congestion. Ang 1.5 oras na biyahe papunta sa BGC mula Valenzuela, paiikliin ang subway sa halos kalahating oras na lang. Ang dulong Bikutan Station idudugtong naman sa extension spur line papuntang NAIA 3. Kaya ang mahigit isang biyaheng oras na mula Quezon City papuntang airport, magiging 35 minutes na lang. Dudugtong din ang ilang estasyon nito sa ibang train lines tulad ng North Avenue Station na dudugtong sa LRT 1, MRT 3 at MRT 7. At ang Anona Station na dudugtong sa LRT 2. It also brings us closer towards restoring dignity to daily travel and reaffirming our confidence in what we can achieve as a nation. Pinopondohan ang subway ng pautang ng Japan International Cooperation Agency o JICA. This project will form the backbone of a more efficient public transportation system and help realize a more comfortable, sustainable, and livable urban environment. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.